magkakaroon nun? Wala ka namang ginagawang masama, hindi ba? Paano ka magkakaroon ng ganong klaseng sakit? Kuya Jaime, sa'yo ba nang galing yung sakit? Sa'yo ba nahawa si ate, ha? Hindi si Jaime ang nagbigay sa akin ng AIDS. O sino? Diyos ko. Diyos ko. Ate, paano nangyari yun? Nung bumalik ako sa Hong Kong, pagkatapos namin magpakasal ni Jaime, may nag-alok sa akin na mag-sideline sa isang mag-asawang Amerikano. Na-stroke yung babae. Kailangan nila ng temporary helper. Dahil umalis ang katulong nila. Malaki ang bayad. Doble pa sa sinasahod ko dun sa amo kong in-check. Kaya tinanggap ko. What are you doing? You're hot. I bet you like it. Come here. No! Come close. No! Stop it! Hayop! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hindi na ako bumalik sa amo kong iyon. Pinilit kong kalimutan ang lahat. Wala akong sinabihan na kasamahan ko. Hindi ako nagsumbong sa pulis o sa embassy. Meron kasi akong kasamahan. Ni-rape nung amo niya. Pero walang tumulong sa kanya. Sobra-sobra ang kahihiyan niya. Kaya tumalon siya sa building dahil hindi na niya nakayanan. Tinago ko sa inyo ang lahat. Dahil ayoko kayong mag-alala. Nung umuwi ako dito, ilang beses ko tinangkang sabihin kay Jaime. Tatakot ako. Baka mandiri sa akin. Baka hiwalayan mo na ako. Baka hindi matupad ang pangarap ko na magkaroon ng isang pamilya. Kaya pumayag ako nang sabihin sa akin ni Jaime, huwag na akong bumalik ng Hong Kong. Akala ko natakasan ko ng kahayupan ng lalaking yun. Hindi pala. Ito ang naging kapalit. Sinira ko ang pamilya ko. Ang mga anak ko. Si Jaime. Sinira ko. Lahat ng pangarap ko nawala. Ako nagbigay sa kanila ng AIDS. Ako. Habang buhay kong dadalhin ito. Ang kaihiyan. Ang pagsisisi. Kulang pa ang buhay ko. Sa sakit na dinulot ko sa iyo. Sa mga anak ko. Diyos ko. Bakit hinayaan mangyari to? Bakit ang